Hello po, ano po ba ang daily routine usually ng nanny dyan sa Spain? Ang trabaho dito sa Spain bilang nanny or chika ay depende sa amo na mapupuntahan mo at kung stay in ka ba or stay out ka sa trabaho. Pero kung stay in ka, ang mostly na una mong gagawin ay i-ready ang breakfast ng alaga mo at ng amo mo. Mag-ayos ng bed ng mga amo mo. Bihisa ng alaga mo kung maliit pa para pumasok sa school. Ihahatid at susunduin mo sa school. Maglilinis ka ng bahay. Magluluto ka ng lunch at dinner. Dadalhin ang mga bata sa park kapag hapon. Paliliguan ng mga bata sa hapon kung maliit pa. May araw na maglalaba at mamamlansya ka. Sa bawat bahay naman ay may mga naka-schedule na kung ano ang mga dapat mong linisin o gawin sa bawat araw. Depende rin kung may alagang aso ang mga amo mo. Need mo ilakad ang aso sa umaga at hapon. Depende pa rin yan sa amo kung ikaw ang gagawa o sila. Sa totoo lang, sa simula ka lang naman mahihirapan dahil bago ka pa lang doon. After ng ilang buwan, madali na lang yan para sa'yo. Lalo na pag nalaman mo na kung ano ang ayaw at gusto ng mga amo at alaga mo. Samahan mo na lang din ang diskarte para mapadali ang lahat. Meron bang caregiver na trabaho dyan? Meron ditong caregiver. Mailan na kahit mga bagong dating lang ay nakakapagtrabaho as caregiver at sa mismong bahay ng matanda na aalagaan. Pero hindi ganoon karami kasi kadalasan ng mga matanda ay nasa home for the aged. At ang pwedeng mag-work doon ay mga nag-aral at may experience sa caregiver at mga may papel dapat. Pero noon may nakausap ako na bago pa lang siya dito at nakakuha siya ng trabaho na pag-aalaga sa isang matanda. Maganda ang sahod niya doon. Nasa less than 2,000 euro. At doon na siya nakatira, kaya wala na siyang gagasusin pa dahil pati pagkain ay sagot ng employer. Kaya yung sahod niya ay buong buo. Mabawasan na lang niya ng pang personal need niya. Pero ang disadvantage nga lang ay wala siyang day off. Pero pwede naman siyang lumabas ng ilang oras pag may gusto siyang bilhin sa labas. Magkakaiba tayo ng swerte, kaya don't expect too much na makahanap din kayo ng ganon. May chance naman, pero hindi ganon kalaki. No worries, dahil naniniwala ako na pag sinamahan natin ang dasal, makakamit din natin ang ating gusto. Kung talagang gusto nyo magtrabaho as caregiver dito sa Spain, mag-aral kayo dito ng 1-year course. At pag may papel na kayo, pwede nyo na yung magamit. Pero dapat marunong kayong mag-Spanish kapag nag-aral kayo. Kasi wala na atang English teacher na nagtuturo doon ngayon. Kailangan ba ng pocket money at magkano naman po kailangan? Kung kayo ay pupunta dito sa Spain, ang pocket money na kailangan yung dalhin ay depende kung babae o lalaki ba kayo. Kung babae kayo, pwede na ang 1,000 euros dahil malaki ang chance na makahanap ka agad ng trabaho. Basta wag muna mapili sa trabaho. Kung ano na lang muna ang offer na makita mo. Pero syempre, wag naman doon sa lugi ka. Halimbawa, maliit ang sahod na hindi makatarungan sa dami ng trabaho. Kung lalaki naman ang pupunta dito, at least pang 6 months na pang allowance, mga 3,000 euros siguro pwede na. Basta magluto ka lang din sa boarding house para makatipid ka. Mahirap kasi makahanap agad ng full-time na trabaho ang mga lalaki dito. Kaya kailangan ng medyo malaking budget. Pero wag mawawala ng pag-asa. Sabi nga ni Sir Christian, may trabaho naman dito para sa mga lalaki. Kailangan nga lang hanapin sa kung saan-saan. Kailangan nyo ng matinding diskarte at i-build up ang sarili para makahanap kayo ng trabaho. Kaya sa lahat ng pupunta dito, babae ka man o lalaki, hindi rin talaga madaling makahanap ng trabaho dito dahil sa mas maraming amo ang naghahanap ng may papel at dahil din sa sobrang dami na ng tao dito na tumatawid mula sa iba't ibang parte ng Europe. Kaya malaki ang kompetensya. Samahan pa ng ibang lahi na mas mababang ibinabayad ng amo sa kanila. Kaya minsan, instead na Pilipino ang kukunin nila ay ibang lahi na lang para makatipid sila. Kaya kung desidido na talaga kayo napilian ng Spain, dapat magdala ng lakas ng loob, sipag at tiyaga. Sa pag-take ng mga interview, determinasyon at ano man ang mangyari ay ilalaban mo ang pangarap mo. Good luck sa inyong lahat na pupunta dito sa Spain. See you soon dito sa Madrid, Spain. Sana hindi makaapekto sa mga kababayan natin na wala pang papel ang paghahanap ng trabaho dahil sa nangyari sa kababayan natin na naaksidente dahil sa pag-akyat sa ladder para linisin ang alulod ng bubong ng amo. Dahil may ilang mga agent at ibang mga kababayan natin ang natatakot ng mag-refer ng mga wala pang papel sa mga amo kasi once na may mangyari sa inirefer nila sa amo ay baka magka-problema sila. Dahil illegal ang pagre-refer ng walang papel. Hindi tuloy nila alam ang kanilang gagawin. Gusto nilang tumulong, pero hindi kasi natin alam ang aksidente. Kaya dapat tayong magtulungan, may papel man tayo o wala. Kapag alam natin na delikado ang trabaho na ipapagawa sa atin ng ating mga amo, ay marunong dapat tayong tumanggi. At advice ko na lang din sa mga wala pang papel na maghahanap ng trabaho, na pumunta kayo sa mga agency dito sa Madrid, Spain. At baka may amo na para sa inyo. Pwede ba kahit 58 years old na ay pupunta sa Spain? Dito ako sa Dubai ngayon ay massage therapist. Pwede naman pumunta dito sa Spain ang mga may edad na.
Kaya lang, unang-una, hindi kayo aabot sa bilang ng taon na dapat nakapagbayad kayo sa seguridad sosyal para kahit paano ay may pensyon kayo na matatanggap pagtandaan nyo. Dapat kasi, at least may minimum na 15 years na nagbayad ng seguridad sosyal para meron kayong kahit 50% na matatanggap pagdating sa edad na 66 years old at 6 months. Ang dapat yung isang alang-alang na may ganyang edad ay hindi ganun kalaki ang chance na makahanap kayo agad ng trabaho dahil maraming amo ang naghahanap ng mga may edad na 30 years old hanggang 50 years old. Pag mas may edad pa dyan, may nakahanap pa naman pero depende na rin kung may experience ka ba as domestic helper sa abroad at kung may reference ka ba. Kasi kung wala kang experience at reference sa DH, at ganyang edad, mukhang mahirapan kang makahanap ng trabaho. Pero naniniwala pa rin naman ako sa swerte ng tao. Kaya sa mga may edad na pupunta dito, advice ko na pag-isipan nyo mabuti kung ano sa palagay nyo ang magiging sitwasyon nyo dito. Hindi ito sa pag-discourage sa inyo. Basta kung wala kayong experience as DH na may mga ganyang edad na, baka mahirapan kayong makahanap ng trabaho. Pero kung merong experience at reference, kahit paano, may pag-asa pa. Kung massage therapist, hindi kasi yan magagamit pagdating mo dito kasi undocumented ka pa. Wala mo nang tatanggap sa iyo as massage therapist. Ang pwede mo munang gawin ay mag-part-time ka as massage therapist sa mga kababayan natin dito sa Spain. Pero sa dami na ng Pilipinong marunong mag-massage, kaya kanya-kanya na lang ng suki. Pwede pala makapag-open ng bank account sa Santander Bank kahit undocumented ka at kahit hindi ka kukuha ng private insurance. Basta may connection or backer ka. Halimbawa, yung amo mo ay gusto kanyang kuhanan ng bank account. Sasamahan ka niya sa bank at papalabasin sa bangko na friend ka ng amo para mabigyan ka ng bank account. Pero bihira itong gagawin ng amo para sa kanilang mga chika. Kaya mostly sa mga undocumented dito ay walang bank account ng Spain hanggang sa magkapapel sila. Once kasi na may papel na, required na talagang kumuha ng bank account dahil doon dadaan ang sahod, tax at seguridad sosyal.